Yo, what is up mga ka-travelers, and welcome back to my channel. So for today's content guys, nandito tayo ngayon sa CF Moto dito sa may Puting Kahoy, Silang Cavite. Sa wakas guys, malapit na dito sa may amin kasi magkatabi lang yung Tartaria at ang Puting Kahoy. Sa baba lang. So thank God malapit na sila sa amin. At saka marami dito na CF Moto guys sa lugar namin. So, meron na kayong malapit na mapupuntahan pagdating sa mga services nila, PMS, and accessories, and etc. So guys, ang gagawin natin for today is mag-bike review lang tayo ng different kinds of units nila. I-check natin kung ano yung available na units nila dito sa store nila. So, tingnan natin guys, samahan nyo ako. Okay, let's go! Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa showroom nila sa CF Moto dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. So ito yung pinaka reason kung bakit tayo pumunta rito. Pero bago yan, gusto ko munang introduce sa inyo si Sir Jericho, ang kanilang pagdating sa sales. Okay. Hello, I'm Jericho Asahan, sales person of CF Moto Silang. Ka-travelers, is papakita lang namin sa inyo yung bawat units dito. Pero unahin na natin yung pinaka in-demand kumbaga, tsaka dream bike ko rin to. Yung CF Moto 450 MT. So, Sir Jericho, pwede ka ba mag-share ng counting insights about dito sa motor na ito? Kung bakit siya naging paborito ng mga tao? Yun, ang isa sa reason kung bakit popular model sa atin si 450 MT. 450 MT lang po kasi yung makukuha natin na twin cylinder bike na kayang mag-compete sa 400cc categories natin. So kung i-compare natin siya between Royal Enfield and KTM Adventure, yung price point niya is mas mababa, yet yung specs niya is mas mataas over sa dalawang bike. So makikita natin, meron tayo ditong KYB suspension, front and rear. And sa seating height naman natin, pasok na pasok ang 450 MT dahil meron siyang 800mm na seating height lang po. So dito sa panel naman natin, makikita natin meron na po siyang full TFT display with T-Box. So ano nga po ba yung T-Box? Yung T-Box is pwede nating ma-monitor yung data ng bike and pwede na rin natin ma-navigate yung streets gamit yung panel natin. So lahat ng information na hanapin nyo sa bike is pwede na nating ma-access gamit yung TFT panel natin. So yung isa sa bagong technology ni CF Moto na ina-apply nyo sa mga 400cc bikes niya pataas po. And even sa 150cc meron na rin, which is makikita natin sa CF Moto SC 150. So bukod doon, meron din tayong off-road tires and naka-rims na tayo para mas perfect siya for off-road. So actually, yan yung hinahanap madalas ng mga tao, yung pwede sa off-road na adventure bike. Kasi, ano siya, no? Tubeless, no? Tubeless, sir. Front and rear. Then, yun, meron din siya 4-pot na disc brake sa front and 2-pot disc brake sa rear. Naka-floating rotors na din po. And may front and rear ABS. Then, pwede natin i-off yung ating ABS para magamit natin sa off-road yung bike. Yun yung kagandaan dito, Sir Jericho. Ano? Napakabilis mo lang i-turn on, off and on. When it comes to, halimbawa, biglang spalto, biglang off-road. Off-road, yes. Isang press lang, long press lang po. Then, ma-off natin yung ABS. Dito lang sa ibang models na parang double press mo pa yung ano, sa main gauge, sa may panel. Guys, so ang kagandahan din dito is tubeless siya. Kahit naka-rayos siya, no? So yung kagandahan sa pag-off-road kasi, yung ganito, para nagpe-flex or flexible yung ano ng rims, hindi, alam mo yun, yung kaya-kaya niyang i-handle yung off-road. Yun din yung kagandahan, sir, sa ano yun, no? Sa CF Moto na tunog niya, maganda na yung tunog niya, diba? Yes, sir. CF Moto po kasi is naka 270 degree na crank. So kung i-compare natin with 180 degree, so, mas maganda, bukod sa mas maganda yung sound niya, mas maganda yung ipoproduce ng torque over sa mga standard na 180 degree na twin cylinder engine natin. Tsaka, nabanggit mo kanina yung Royal Enfield. Although yung Royal Enfield kasi na Interceptor, mabigat siya kasi ang laki nung ano niya eh. 615 nga naman sa diba? Yes. Pero pagdating sa sound na pinoproduce ng motor, stock exhaust pa lang to, pero nandun na yung punch. Nandun na yung crispiness ng tunog niya. And nakikita ko yun sa maraming dumadaan sa amin. Kaya talagang favorite siya ng masa. Itong CF Moto 450 MT. Sir, one thing din sa kanya, kaya siya gusto ng market sa atin, is although twin cylinder siya and ganito siya kalaking bike, magaan lang siya.
So, nasa around 190 kilos. O below 200 kilos po siya, yung bike natin. So, dry weight na po. Sige, testingin natin guys. Okay lang ba testing natin? Sige sir, Jericho? okay po. So, ang height ko is mga around 5'7". 5'7", so 5'7". Testing natin siya, no? Yeah. Okay. So, since naka-platform ko pa kasi siya, so medyo tingkayad pa, no? Medyo tiptoe pa tayo dito. Pero pag wala siya sa platform, mas bababa siya ng konti. So, ito guys, yung tulad ng sinabi ni Sir Jericho, no? Maganda yung, ano niya, steering, and yung weight distribution. Magaan siya guys. Ito, tinan nyo guys. Oh. Napakagaan talaga. Yes, sir. Ang gaan, no? Kaya yun yung isang maganda rito guys eh. Most especially pag nasa city ka, overtaking, or pwede kang sumingit, di ba? Yes, o ganyan. Ayan. So, yun guys. And then, ito yung kagandahan guys. KYB shock siya. So, kilala ang KYB pagdating sa mga road conditions na, especially sa off-road. So, mag-i-enjoy talaga kayo. At saka, nabababaan pa to sir, di ba? Sir? Nabababaan pa yung... Pwede pa po ibaba ng 25mm yung rear sa linkage ng suspension natin. So, 25mm guys. So, ako bilang 5'7", panigurado, medyo kaya ko ng umupo ng maayos dito. Yun. Okay mga ka-travelers, so tapos na ma-share ni Sir Jericho yung information about dito sa CF Moto, legendary unicorn bike kung tawagin, no? So Sir Jericho, ito maganda to ha. Ano tong XP400 na to? CF Moto rin ba to? Yun sir, bukod sa CF Moto, nagpapasok din po kami ng brand na Peugeot. So Peugeot is a French brand po. Kilala siya sa mga 4-wheel vehicles, sa mga sasakyan po. Pero this time, nagpasok naman po siya sa atin ng mga motorcycle. So, gaya po nito, sa XP400 GT, expressway legal bike po ito na kaya din mag-handle ng mga mild off-road. Ang ganda nito sir, parang ADV ang dating eh, no? Yes sir, isang magandang alternative yan kay ADV, kay XADV, kasi bukod sa mas compact siya, yung price value niya medyo mas bababa compare kay ADV. Ang galing naman. So, 400cc. So, makatandem din yung mga Bristol, no? Mga ganun, pagdating sa ibang brands yan. Pero sa itsura nito, mas maangas ang tingnan. Ito rin ba, meron din ba siyang parang yung feature sa kanya na pwede mong makita yung mga messages mo or parang infotainment? Ganun. Okay. So, X400 GT is unfortunately wala pong infotainment. Pero lahat, naka-TFT panel din naman po siya. Then, pwede nating ma-monitor din lahat ng data ng bike doon. So, ito sir ay nga pala is meron ding tatlong modes ng traction control and ABS. So, pwede natin i-adjust yun para sa mga mild off-road or heavy off-road. Tsaka, naka-triple crown din siya, sir. Dual disc brake sa harap para mas effective yung braking power natin. Yun nga eh. Yun din yung isang maangas dito, sir. Eh. Kasi, double na. Tapos, sobrang fit pa ng wheels. Talagang sporty eh. Yes, sir. Sporty off-road ang tingin. So, ano pa yung ibang features dito sa motor na to? So, other features natin sa XP400 is meron tayong keyless system po. And meron tayong large compartment. So, meron tayong dalawang side ng compartment. Isa is para pag mag-charge tayo ng devices natin, hindi siya mababasa. And yung isa is para sa storage natin. So, kung makikita po natin, sobrang lalim niya, sir. So, yung helmet, sir, kasya na sa loob? Mostly sa mga half-face, nag-fit naman po. Pero yung ibang full-face helmet na medyo malaki yung shell, medyo hirap siyang i-fit. Pero pag yung mga standard helmet lang po na full face, pasok naman dyan sa loob. So ito is nasa around 27 liters to 30 liters yung capacity ng compartment. So yan guys is lagayan siya ng mga yan, susi. So ito yung susi niya guys, no? Parang kotse, no? Kotse na talaga. Tapos yung RFID cards, no? Pwede siya dito. Ayan. Wag lang jewelry guys kasi wala siyang lock. No. Ganyan lang siya. Gagawin. Sir, itong CLC, nakikita ko to sa ano eh. Usually, ang mga nakaganito may kaangkas eh. Yung mga chicks na kasama to eh.
Ano naman po itong cruiser bike na ito? Actually, itong cruiser bike na to is isa din sa bago ni CF Moto. Kasabay siya ni-release together with 450 MT. So ito sir is 450cc twin cylinder engine na naka 270-degree crank din po. Tapos meron din siyang front and rear ABS. Then sa model na to, meron tayong dalawang version po. Ito yung CLC standard natin. Meron siyang dual seat. Then meron din siyang 17 liters na gas tank po. Yung isa naman sir is CLC bobber. So yung bobber natin is medyo naka-adjust ng konti yung pegs. Tapos single seater lang po siya. So ito, naka mid control. Yung mid control sir natin is yung bobber. Yung bobber. Ito naka-front to. Naka-front. Okay. So mas relax tulad nung sa motor ko, mas relax ako pag naka-front. Dito sa 450 MT, pagdating sa fuel consumption niya, gaano siya katipid? 450 MT based sa sa mga client namin is nagre-range siya ng around 25 to 28 km per liter. Depende din sa riding habit and depende sa ride condition. Ngayon, kung halimbawa road conditions lang naman, so hindi naman masyado aggressive ang takbuhan, di ba? Overtaking lang. So matipid siya. Matipid siya. Para sa 450cc. Tapos dito naman sa bike na ito, ang fuel consumption niya is almost similar with 450. Kasi actually same classification ng engine, na bago lang yung mapping natin. So medyo iba lang yung bigay ng torque niya sa bigay ng torque ng 450. Okay. Medyo lang to, kakaiba kasi may 1989 pa. Yes sir, classic kasi yung design ng natin, CLC. So sa lahat ng niya sir, pakikita natin yung number na 1980. So guys, yun, nakita na natin yung bagong labas ng Fuju. Yun ba yung tamang pronunciation niya? Fuju. Nakita niyo naman, napakaangas na, actually mas maganda pa siya tingnan kaysa sa ADV. Mas sporty, mas maangas. So siya ay 400cc. And then yung CLC, ayun, makikita natin na halos parang limited edition siya kasi meron na siyang mga emblems na 1989, ganyan-ganyan. Mga badge. Yes sir, mga badge. So ngayon, ipapakita naman natin yung units nila, 450NK. Okay. So isa naman sa mga gusto ng mga tao dito sa 450NK is magaan lang siya. So kung familiar kayo sa weight po ng Yamaha R3 or yung mas mababang displacement ng konti sa kanya, halos kasing bigat na lang po yung weight nun sir. So ito is nasa 165 kilograms lang po. So isa siya sa lightest bike na twin cylinder na makukuha natin. Actually mas magaan siya ng konti over KTM 239. Pero yun, yung mga 2025 model is same na rin po with 450 MT na naka T-Box. So pwede natin ma-access yung mga ride record natin, yung mga infotainment, meron na, makikita natin lahat sa pan. So twin cylinder din siya, same engine with 450 MT, NK and SR. So ito guys, no, kagandahan dito is parehas na siya ng 450 MT, which is nandito na rin yung kaya niya rin buksan yung Google Maps mo. Yes sir, pwede po. At least guys, hindi na tayo malilito kung saan tayo pupunta. Hindi yung titingin tayo sa cellphone, baka mahuli pa tayo sa NCAP At least nandito na ngayon sa mga screens natin yung features na gano'n. Especially pag may ka-text ka or may nag-message sa'yo, kahit yung mga Facebook notifications. Sa Facebook notifications mga messengers, lalabas din siya. Pero pagka messages, yung makikita nyo lahat yung buong pag text messages? Pag text messages, makikita nyo lahat, sir, yung mismong content ng message. Okay. Tapos sa Facebook and Messenger, depende po kasi may may time doon na pwede nyo i-off yung notification or minsan nagno-notify lang siya pero hindi nyo kita yung content for privacy na din po. Pero pagdating sa safety guys, mas plus points to. Para hindi kayong tipong, alam mo yun, yung titingin ka halimbawa sa relo mo, kasi baka, di ba? So at least nandito na siya. Ito naman guys, is yung NK 250cc. So, yan, little brother ng 450 NK. So ito naman sir, may parehas po ba sila ng ganon, na merong ma-receive ko notifications, meron ba siyang infotainment? Yan lang sir, sa 250 NK, hindi natin makukuha yung features na meron sa 450 MT dahil lang po siya, LED dashboard lang po.
So, dito naman may makikita natin yung riding mode natin, eco mode and sports mode. Pero, ito is 250cc engine, liquid cooled po. So, ito naman sir, makukuha natin sa price na mababa lang sir, compared to other brand po. Actually, wala siyang katapat sa presyo ngayon sa market sir. So at least kagandahan sa 250cc's, meron ka ng ride modes. Yes. Diba? Ang CLC may ride modes din, di ba? Unfortunately, 450 above, well, itong mga 450cc's, wala na po silang Ride modes. Kahit yung MT. Yung MT wala na. So itong 250 ay meron. Meron. So meron siyang rain. Meron Actually, siyang... may 2 riding modes lang po siya. two. Eco mode and sports mode. Okay. So, yung pala guys, mas manipulate mo yung fuel consumption guys. Kasi meron siyang fuel parang eco mode. Mas makakatipid ka, mas lalo na pagka bumiyahe ka ng malayo, no? Yeah, sir. Mas magandang natin, sir. Tapos yung weight niya, syempre, mas magaan siya kaysa sa 450. Opo, sir. So, is nasa 150 kilos lang. Tapos ang height nito, kung pwede ko ba siyang Sige pa. So, 785 po. Again guys, ako ay 5'7", 785 millimeter yung kanyang height. So, ibig sabihin, pwede ko lang siyang gawing ganyan. Okay. So guys, medyo mas maliit siya kaysa sa sa Gixxer na 150 ng Suzuki. Yes, sir. Diba? At least dito, naka 250 ka na. Ramdam mo yung torque, ramdam mo yung yung RPM. Tapos control niya yung bike, no? Yes. Kasi magaan na, sakto pa sa'yo. Galing. Tapos may riding mode ka pa. Pwede ka pa mag-sports and pwede ka pang magtipid. So, dalawa lang ang color variants niya. Yes, sir. Dalawa. Anong color po ito, sir? Nebula Blue, sir. Wow. Parang medyo greenish siya, no? Yeah, apo. Greenish, bluish, Isa sa trademark color ni CF ngayon. Kaya makikita natin sa lahat ng mga bikes nila po. Two available choices lang ang meron sila. Pero sa 450 meron pang yan eh. May black. Dalawang kulay lang din po sir, same with 450. Same lang sila. So tapos na tayo dito sa from pinaka daddy nila, which is a 450 MT. Sumunod sa CLC, NK 450, 200, at ito na yung kanilang baby boy. CF Moto, ilang cc to sir? 150cc po. Okay. This CF Moto 150SC. So ano po yung anything special about this cute na parang NMAX na motor? So yun, ito po yung CF Moto 150SC. Isa sa great features niya sir is yung panel niya talaga. So panel niya is same with mga 450 MT and 450 NK. So naka TFT panel siya with infotainment. Then yun, gaya ng 450 MT and 450 NK, pwede natin i-connect yung device natin para ma-monitor natin yung data ng bike natin. Yeah. So ang direct competitor nito sa market currently is si PCX 150 and si Yamaha NMAX. Pero at a lower price. So, Sir Jericho is, lang naman siya, no? Nasa left side lang yung preno niya. Yes, sir. Pero equipped siya, sir, with ABS and traction control. Front and rear po yung ABS natin. So, naka-disc brake tayo, front and rear. Full LED headlights. Full LED turn indicators din po tayo. Tapos, keyless na rin tayo, sir. Sabay. So, yun guys. So, ito yung kanilang legendary din na unit ng CF Moto, no? So, sir, ito yung 450 SR. So, sa ngayon guys, wala pa po silang SRS, pero pwede po kayong mag-pre-order sa kanila ng SRS. So, pwede po kayo mag-share na a little bit kung bakit naging legendary bike itong mga to. Tunog daw to eh.
Parang baby R1. So yun sir, 450 SRS is same engine classification with 450 SR, MT, and NK at CLC po. Pero kaya gandahan sa 450 SR sir is naka-Brembo brakes na po siya sa front. Wow. Then, Nice. ayun sir, naka-KYB din po siya, front and rear suspension. Tapos, naka-TFT panel na din sir. So yung mga SRS natin is equipped na rin po with K-Box. So ibig sabihin, pati yung rear caliper nito, Brembo na rin? Hindi sir, J1 pa din po. So yung harapan lang guys, yung naka-Brembo brake. Pero alam nyo ba, nakakita kayo ng motor na naka-Brembo brake, ibig sabihin, aggressive yun yung, yung motor na yun, mabilis. Siyempre, pagdating sa brakes, Brembo yung pinaka-top of the line. Top of the line. Pinaka-safe gamitin. So dito sir, ayun nga po, gaya ng nabanggit na sir, ito is, kumbaga tawagin ng karamihan sir is baby R1 yung sound. Kasi naka 270 degree crank din po siya. Mas maganda yung power output niya, mas maganda yung bigay ng torque niya. Ang 450 SR po pala is meron ding built-in sliders and winglets na. So, kung makikita natin sa mga top 4 brands, yung common bike ngayon na sports bike na nilalabas sila is need nyo pa bumili ng additional na winglets para sa aerodynamics ng bike. Sa 450 SR, built-in na po siya and may built-in slider na rin siya. You know, so talagang protected guys yung inyong engine from any uncircumstances. No? Anong height po nito sir? Nasa 785 din po. 785. So guys, testingin natin, no? Once again, I am 5'7" height. Okay. You know, para sa akin, medyo lumit naman ang tiyan ko eh. Pero sa ganitong position guys, control na control mo, lalo na pagpupunta ka na Tagaytay, mga cornerings doon, hindi ka matatakot pagdating sa corner. And guys, yung clutch niya, hindi ganun katigas. Actually, malambot talaga siya. And gaya na sinabi ni sir, isang special feature din dito is yung kanyang infotainment. Yung safety, nasa kanya rin. Tsaka, syempre, yung hinahanap-hanap dito is yung tunog. Yun yung isang magandang katangian ng 450 SR, SRS, tsaka 450 MT. Yung tunog nila. Kaganda ng tunog. Hindi ba sila same engine lang ng 450 MT? Same engine lang silang apat, sir. Nagkakaiba lang, sir, sa power band. Sa power band. So, gaya ng SR, top end yung focus niya. Gaya ng 450 MT, ang focus niya is yung front. So, doon lang siya nagkakaiba. Pero same classification lang po silang apat. Ayun. So yun guys, so kung naghahanap kayo ng sporty na maririnig din naman yung aggressiveness or yung magandang tunog na pinoproduce ng R1. So ito yung baby R1 nila. Ito yung kunin nyo guys. So magaan siya guys, hindi kayo mangangalay. Ang kagandahan nito, ang sabi ni Sir Jericho is meron ka na nito, air winglet, no? Hindi lang siya for design, pero pagdating sa aerodynamics, laking tulong yan guys. So at the last one na meron sila dito sa unit is yung 250 SR. Okay guys, so ito yung kanilang 250 SR. So meron silang dalawang color, black two-tone, black red, tsaka yung nebula blue. Ano naman yung naging special dito sa 250 SR? Tsaka nabalitaan ko, nagkaroon din kayo ng sale sa 230 naman siya, di ba? Yes, sir. Actually, tatlong model po kasi yung nilabas this May. Si CF Moto 230 Dual, CF Moto 250 SR, and CF Moto 250 NK, yung mga na-features po nung una. So, ang features naman itong 250 NK is meron tayong front and rear ABS, naka-LCD dashboard po tayo, naka-slipper clutch din tayo, and 6-speed transmission po. So, ito yung isang alternative sa mga gustong mag-sports bike. Naghahanap ng hindi kataasan na sports bike dahil ang seating height ito is mas mababa compared to other bike. So, seating height niya is nasa around 765, 775. So, meron din pala siyang modes, no? Two modes. Ano siya, sir? Sa panel lang po, pang navigate lang. Okay. Pang trips lang po. So, dito sa unit na to, sa 250 SR, is wala siyang eco mode and sports mode. And sport mode. So, dun lang sa NK ang merong ganun.
So guys, nandito tayo ngayon sa kanilang service bay. Dito sa kanilang makikita nyo maraming mga pasyente. Ayan. Tapos meron dito, sir, anong ninyo sir? Andrew, sir Andrew, shoutout po sa inyo. So nagpa-PMS po kayo? Ako. Nakikita nyo guys, very classic, very clean. Pero ito sir, gaya ko, classic bike din ang gusto ko eh. So, napaka-spirit. Ano yun, sir? CJ po, pero ito po yung channel ko. Travel ni Bongs po. Sige po. So, ayan, kasama ulit na Sir Jericho. Tapos, ano pong name ni Sir? Jerickson. Jericho tsaka Jerickson. Ayan, Sir Jerickson. Ayan, busy po siya ngayon dito. So, dito sir, di ba hindi lang ito, Vespa, CF Moto. Actually, pwede rin kayong mag-service ng di ba? Japanese bikes. Dito sa brightness. Dito tayo sir. Okay Sir Jericho, pagdating sa financing, nagpa-financing po. Yes sir, we accept financing, cash, credit card, or bank pay. So, paano yung terms nyo? Anong kailangan na? Normally sa employee po, kailangan natin ng two valid IDs and source of income or proof of income. Pwede yung COE or dependent sa income. Yung business naman, humingi po kami ng 20% down payment lang natin mga permits and two valid ID. So yun lang yung requirement nila sa... So yun po mga ka-travelers. So hanggang dito na lang yung ating content. Pero bago yan, baka may gusto pa kayong sabihin para sa ating mga viewers. Ayun. So sa mga naghahanap po ng CF Moto units, Peugeot units, or mga riding apparels and upgrades para sa mga Vespa and motorcycle natin, you can visit po kami dito sa Motory Moderni by Gear Garage po. So located po kami sa CVI Building, Tagaytay, Santa Rosa Road, Sitio Muson, Barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Yan. So for more info, lalagay ko na lang dyan yung kanilang contact details sa Google Map, Facebook. Yan. Meron kayo Facebook page, right? Meron sir, Motory Moderni po sa Facebook page. Yan. Lagay ko na lang yan dyan. So once again mga travelers, maraming salamat sa panonood and I'll see you to our next video. Bye!